Kung nalulungkot ka, gumawa ka lang ng bagay na mahirap para sa'yo. Yun yung isa sa mga pinapaniwalaan ko talaga sa buhay ko na whenever na nafe-feel mo parang may kulang sa buhay mo or may mga times na parang hindi mo ma-feel na proud ka sa buhay mo or na-appreciate mo yung buhay mo, no? Para sa akin kasi, ang solution lang dyan is gumawa ka ng mga bagay na mahirap, no? Kasi iba kasi yung pakiramdam na kapag gumawa ka ng bagay na sa tingin mong hindi mo kayang gawin. And once na natapos mo na yung bagay na yun, iba talaga yung reward na mafe-feel mo eh. Parang iba talaga yung pakiramdam na kapag nakatapos ka ng bagay na sa tingin mong hindi mo kayang gawin, no? Iba talaga yung proudness na mafe-feel mo sa sarili mo, no? Ako kasi kagabi, parang nag-iisip-isip lang ako ng mga kung ano-ano. And then na-realize ko na parang may something na kulang sa buhay ko, no? Na parang ang plain ng buhay ko right now, no? I mean, gumagawa ako ng mga ibang bagay like ito. No, nag-start ako ng YouTube channel, nag-start ako gumawa ng mga videos. Siyempre, parang at that time, hindi ako komportableng gumawa ng videos yet. Ito na yung pang-sampung video ko no, na ginagawa. Pero at the same time, no, sa reality ko, parang may something na kulang pa rin, no? Like sa routines ko, no? Siguro sa everyday life ko may kulang pa rin. And ang usual na ginagawa ko kasi is bangon ako, tapos punta ako gym, tapos magbubuhat ako. And sinusunod ko lang yung usual na workout plan ko which is push-pull legs. Tapos sa mga recovery days ko, nag-swimming ako. Pero at the same time kasi, iisipin ko na parang ginagawa ko to for almost a month. Pero may kulang pa rin eh. Na parang nababurnout ako. Na ito lang yung ginagawa ko araw-araw. Wala na akong ibang ginagawa, ganyan. And, I decided na what if tumakbo ako. Isa sa mga pinaka-ayoko talagang gawin is tumakbo, no? Ang daling sabihin na okay, tatakbo ako, ganyan. Tatakbo ako ng 1 kilometro, okay lang. Pero tatakbo ka for 10 kilometers, no? Para sa akin, sobrang hirap na yun eh. Like, yung mga tinatakbo kasi usually is 3 to 5 kilometers lang. Yung mga short distances lang talaga. Since ayaw ko talagang tumakbo ng napakahaba. No? And tumatakbo lang ako for the sake of, fat loss and kapag gusto kong mag-burn ng calories, no? Pero at the same time, hindi ko talaga hilig na tumakbo, no? Hindi ko talaga magets yung mga taong gustong-gusto talagang tumakbo, no? Ng let's say mga half marathon ganyan or mga marathon ganyan. Like hindi ko talaga kaya yung ganun, no? Pero yun nga, I decided kagabi, no? What if tumakbo ako ng 10 kilometers and gusto kong i-promise yun sa sarili ko na tatakbo ako ng 10 kilometers. And kapag hindi ko to nagawa, ibig sabihin nun, I failed myself. So kinabukasan, which is today, kinuha ko yung sapatos ko, kinuha ko yung key fob ko, then dumiretso na ako sa gym. Tapos tumakbo ako ng 10 kilometers. And in the process of running, may mga times talaga na gusto ko nang sumuko, no? Gusto ko nang mag-hop off sa treadmill. Gusto ko nang magpahinga, hindi ko na kaya to, hinihingal na ako. Yan. Like, ang dami talagang tumatakbo sa utak ko, no? Pero at the same time, no, pinapatungan ko pa rin yung sinabi ko sa sarili ko na kung hindi ko to natapos, ibig sabihin nun, pinalpak ko lang yung sarili ko. So, I created that mindset in the process of running. So, ayun, natapos ko siya. So, nung natapos ko siya, iba talaga yung pakiramdam eh. Like, iba talaga yung pakiramdam kapag nag-set ka ng goal na ayaw mo naman talagang gawin. Pero yet, nagawa mo pa rin. No? Natapos mo pa rin yung bagay na yun. So, parang sobrang nakaka-proud talaga eh. Like, iba talaga yung pakiramdam kapag natapos mo yung mga bagay na hindi mo naman gustong gawin. Kasi para sa akin, iba kasi yung may natapos kang gusto mong gawin kaysa sa mga bagay na hindi mo naman gustong gawin. Like, iba talaga yung feeling na kapag may na-accomplish kang something na hindi ka naman talagang komportableng gawin. Like, iba talaga yung reward na mafe-feel mo with that feeling. And para sa akin kasi,
Sa tingin ko tumataas talaga yung self-esteem ko whenever I do hard things na ayoko naman talagang gawin eh. Kaya para sa akin, whenever na nafe-feel mong malungkot ka or whenever na nafe-feel mong unmotivated ka sa buhay mo, I suggest that you do hard things na hindi ka talaga komportableng gawin. Kasi once na na-accomplish mo na yung mga bagay na yun, doon mo talaga marirealize yung potential mo eh. No? Na sa tingin mo hindi mo kayang gawin to. Pero once na natapos mo na, okay, kaya ko pala to. No? Kaya ko pang mag-level up. So, yun talaga yung isa sa mga bagay na nakakatulong talaga sa akin. No? Whenever na hirap akong hanapin yung meaning ng buhay ko or yung purpose ko. No? Mas pinipili ko talagang bigyan ng meaning yun by doing hard things. Pero hindi mo naman kailangan maging too hard para sa sarili mo. No? Na gumawa ka lang talaga ng mga bagay na hindi ka talaga komportableng gawin. Gumawa ka ng mga mahihirap na bagay para sa'yo, no? Yung sa tingin mong kaya mo naman talagang gawin. Kasi you can do hard things, pero at the same time, maging realistic ka rin, no? Hindi mo naman kailangan i-push yung sarili mo ng sobra. Pero anyway, yun lang naman, no? Just fucking do it, bro. Like, wala naman talaga makakapigil sa'yo kundi yung sarili mo lang, 'di ba? So, do hard things whenever you feel sad. And, God bless. And always find hope in everything. So, yun lang. Peace.